Dumating yung isang kinatatakutan ko na marinig mula sa mga kababayan natin na hindi na matutuloy yung kaniyang pangarap. It's because of some reasons. So kagabi habang nagbabasa pa rin ako ng mga comments ninyo at tumitingin ng iba pang mga usapin mula sa Immigration Canada at sa iba't ibang aspeto ng immigration dito nga sa Canada, ay nakot yung attention ko doon sa isang message ng kababayan natin. So usually hindi na ako nagre-reply doon sa Facebook account na dahil masyadong marami na po talaga akong ginagawa, no? At pasensya na po kayo, hindi talaga nakapagre-reply doon. So nagbabasa na lang po ako ng mga comments niyo. So yung latest doon, kagabi lang nag-pop up siya, siguro mga bandang 10 na ng gabi. I was about to lay down at ang kababayan natin, ang unang bahagi ng kanyang pagkukwento ay napakaganda sana ng pangarap niya na makarating dito sa Canada. Kaya lang sabi nga natin, medyo hindi na matutuloy ito sa ngayon sana dahil sa mga reason na babanggitin natin. Nag-aalangan din ako na i-publish itong vlog na ito dahil syempre nag-aalangan ako na mas marami pa tayong mga kababayan na matuklasan yung ganito, pero sana makatulong nga, no? At sabi ko, kinausap ko rin siya na gusto kong gawan ito ng kwento. Sumang-ayon naman siya, pero hindi ko na lang siya papangalanan dahil syempre for privacy reason naman. At ang dahilan doon ng kanyang inadmissibility ay yung hindi pagkakatugma-tugma ng mga papel at sinuportahan pa ng dati niyang asawa. So ganito po yung pangyayari. So batay sa kwento niya ay nag-apply sila sa Canada parang 3-4 years ago na po nakararaan. At yung kumbaga yung partner niya sana ngayon dito sa Canada ang kukuha sa kanya bilang common law partner. So yun po ang kanilang setup. So may anak po yung si babae at sa unang asawa, no, mayroon silang kumbaga naging mga supling at nakatagpo siya ng panibagong pag-ibig at nandito nga sa Canada yung lalaki. Sa makatwid, nagsusulatan sila, nagpapadala ng pera yung lalaki dito at kumbaga maayos yung kanilang naging takbo ng relasyon nila. They have photos kapag umuwi yung lalaki sa Pilipinas together with the kids. Ang nangyari po ay everything was fine hanggang sa dadalin na nila yung minor doon sa application, kasama na syempre yung minor na bata na anak nila doon sa application at bibitbitin na sana doon sa application papunta dito sa Canada yung bata. Kaya lang hindi po nangyari ito dahil nung may pinakuhang form yung immigration officers kung baga na ikaklaruhin na kasi nakita doon na hindi niya nalagyan ng separated siya pero walang supporting documents, parang ganun po, ano. Hindi nasuportahan nung babae na separated siya pero walang nailagay na reason. So siyempre as immigration officer, siyempre magtataka yung agent, no, na bakit ganun ang pangyayari. May pinagawa yung immigration officer na mga forms and so on, pinavalidate yung relationship, yung travel, something like that, immigration papers sila, immigration documents sila and everything, including marriage contract. So lumalabas na yung babae ay kasal pa rin sa Pilipinas, no? Gusto nasa Pilipinas pa rin sila pareho, pero kasal pa rin sila sa mata ng batas ng Canada at ng Pilipinas dahil wala namang naging settlement, kumbaga. Although ang sabi doon parang less than 5 years yung kanilang hindi pa ganun ka, kumbaga kalinaw yung kanilang usapan na sila maghihiwalay na. Nung dumating na yung papers doon sa babae, kailangan papirmahan ng setup, parang gano'n. Alam niyo ng mga may iba't ibang way ang immigration officer, ang agent, diba? Para makita kung ikaw ba ay totoo or what. So hindi naging madali para doon sa babae dahil alam niyo po ba ang ginawa daw ng lalaki ay sinabi na
So hindi pa siya legally separated dun sa kanyang asawa na isang lalaki at babae yung nasa Pilipinas. So ibig sabihin, ang ginawa pa daw ng lalaki, may sumulat pa raw siya na gano'n na hindi pa naman sila nag-uusap sa, kumbaga, sa korte, wala pang legal separation, parang ganon. Wala namang diborsyo dun sa atin, di ba? Ang meron lang sa atin yung paghihiwalay na napakatagal, ano, yung ianal, yung kasal, parang ganon, annulment. So matagal. Kaya sa makatwid, parang lumalabas tuloy na yung papers ng babae, na kababayan natin to, na kinukuha sana ng boyfriend niya dito sa Canada, ay naging fraud ang dating doon sa mata ng agent. So ibig sabihin na yung papel ngayon ng babae ay nakabinbin at binigyan na ng order, ng negative order. Yun nga yung fraud, kumbaga lumalabas na fraud. At although nakapag-supply naman yung boyfriend niya at silang mag-boyfriend ng mga dokumento na talagang sila ay nag-uusap na mag-boyfriend-girlfriend na simula noong mga panahon na yon dahil sa mga remittances, parang ganon. Pero hindi ito kinampihan ng agent dahil mas pinaniwalaan yung asawa kasi may legal siyang dokumento doon sa Pilipinas na mayroon siyang marriage contract, hindi pa naman legal, walang pag-uusap, something like that. So nakakalungkot dahil ang sabi ni ate na hindi talaga naging maganda yung ugnayan nila mag-asawa at hindi talaga sila nagkaroon ng magandang o maayos na usapan sa paghihiwalay nila. So sa makatwid, parang bumawi yung lalaki. Yun ang term niya, bumawi yung lalaki doon sa relationship nila na kumbaga ay hanggang hindi pa maka-move on, parang ganon. Hindi ko na inusisa kung sino ba ang nangaliwa or what. Wala na po tayo doon, ano? Ang mahalaga, pinagpaalam ko yung kwento na ito pero hindi ko napapangalanan. At yun nga, humihingi ng payo sa akin. Sabi ko, ate, it's better ka ako na kumonsulta ka sa immigration lawyer at tingnan nyo mabuti kung ano yung magagawa ninyo. Hindi pa naman huli ang lahat. You have to call IRCC o kaya naman yung CBSA para i-prove na kayo ay separated na noong mga panahon na yon. At kung magagawa nyo ng paraan na kumuha kayo ng affidavit from mga attorney sa atin, notary public sa atin, at papirmahan ninyo mag-asawa. So ganon yung naging ano ko na lang. So lumapit sila sa sa isang immigration lawyer para na sa ganon ay mas maging maayos, no? At ma-prove na talagang matagal na silang hiwalay, parang ganon. Ang sabi ko naman, ang papatunay na matagal na kayong silang hiwalay, siguro yung remittances ninyo kaya pag-uusap ninyong mag-boyfriend yung nandito na sa Canada. So sa makatwid, hindi siya makararating dito sa Canada ngayong panahon na ito. Kailangan nyo munang depensahan ng matindi yung kanyang sarili. So nakalulungkot in the sense na okay na yung mga bata sana nakaready na for something like that. Nagpapahanap na rin sila ng bahay, something like that and so on. Kaya lang dumating yung pagsubok sa kanila as family. Nakakalungkot kasi it is kumbaga malaking twist yun para sa mga bata. Yung bata nakakaawa, no? So ano ang aral nito sa atin, no? Kung halimbawa may mga ganitong sitwasyon tayo, always put into writing. Always put into a notary public. Always ask the power of attorney, kumbaga. Halimbawa, no? Bibigyan ko kayo ng tip. Hindi ko sinasabi maghiwalay kayo, no? Halimbawa, darating yung punto na maghihiwalay talaga kayo, you put that into writing, no? Kahit na siguro sabihin nyo sa barangay captain o sa bawsi, kumbaga, no? Doon sa kayo ay nakapag-usap na talagang magse-separate na kayo. Although kung mahirap nga, sabi ko wala naman divorce sa atin, annulment meron, pero hindi madali ang panahon, mahabang proseso yun, ano? Magastos pa. So put it into writing, no? Na mag-agree kayo, mag-usap kayo ng maayos na kayo ay you are separating, departing each other ng maayos para sa pagdating ng panahon na talagang ganito yung sitwasyon na makakarating kayo dito sa Canada, for instance, wala kayong iisipin, ano? And always put into writing na yung mga anak ninyo syempre ay nakalagay doon, no? And ito pa ang lagi kong sinasabi, kapag may miyembro kayo ng family, pupunta man sila dito sa Canada o hindi, ilagay nyo palagi doon na yung mga pangalan nila, no?
O sabihin nyo, kung halimbawa may dati kayong asawa dyan, ilagay nyo doon na kayo ay separated, no? Hindi natin alam kung anong kaisipan kasi ng immigration agent, no? Kasi ang iisipin nila pagdating ng panahon, ito nagluloko ito, o kaya naman ito nag-fraud ito, no? Nagsisinungaling ito, something like that. That's why you have to include your members of the family. Bata, matanda, pupunta dito sa Canada o hindi, coming or not coming, always include them in your writings or in your documents. Chat ito. At naging tanong pa nga ni ate, yun lang ba yung grounds ko para nang sa ganon? Actually, sabi ko ate, marami pang ibang grounds, no? Para maging inadmissible ka papunta dito sa Canada. So, ibibigay ko sa inyo yan para nang sa ganon, hindi na maulit ito. At syempre, para mag-ingat na rin kayo o kaya naman para at least you have knowledge kung ano yung tinatawag nating negative order o yung mga inadmissible possibilities na kung saan magiging ground ninyo, no? Okay, sabi po ng Immigration Canada o ng Government of Canada, there are reasons you may be inadmissible to Canada, no? So why you could be found inadmissible? A Canadian immigration officer will decide if you can enter Canada when you apply for visitor or electronic travel authorization or ETA, or when you arrive at a port of entry. So number 1 po, sabi dito, security reasons including espionage, subversion, violence or terrorism, membership in an organization involved in any of this. So hindi ko na po dapat ipaliwanag yan. Alam nyo na po ang ibig sabihin yan, ano? The next one is the human or international rights violations including war crimes. Kasali po ba kayo yan? Crimes against humanity, kasali po ba kayo dyan? Being a senior official in a government engaged in gross human rights violations or subject to international sanctions. O, halimbawa, kung kasali ba kayo dyan, ano? Wala akong tatanungin ito. So, committing crime including driving while under the influence of drugs or alcohol. Matindi po kasi yung kampanya ng Government of Canada, yung zero tolerance po sa alak talaga, no? Sa alcohol and drugs kapag nagda-drive. So, kung nakakommit po kayo ng crime including that, inadmissible po yan. Organized crime including membership in an organization that takes part in organized criminal activity, people smuggling or money laundering. O baka po kasama kayo dyan, ha? Organized crime. Next one po, medical reasons. This includes medical conditions that endanger public health. Ano, may nakakahawang sakit po kayo, no? Endangers public safety. Kung yung sakit ninyo ay may endanger yung kalagayan o yung kasiguruhan ng publiko, no? Causes excessive demand on public health or social services, masyadong malala na yung sakit, no? So medyo mag-aalangan po yung immigration officer na i-admissible po kayo, i-admit po kayo dito sa Canada. And of course, financial reasons, if you're unable to willing to support yourself and your family members, no? Pwede pong maging inadmissible. Ibig sabihin, kulang yung pera nyo, hindi nyo kayang supportan sarili nyo o yung pamilya ninyo, pwede pong maging ground po yun for inadmissibility. Next one is misinterpretation, which includes providing false information or withholding information directly related to decision made under the Immigration and Refugee Protection Act. Ito na po yung sa kondisyon po ni ate na binanggit ko sa inyo kanina. Misinterpretation kasi yung pong mga finilapan niya na form ay kaiba doon sa ibinigay na statement po nung dati niyang asawa. Failure to comply with anything provision RPA or having an inadmissible family member. So ilalamang po yun sa mga major grounds kung saan po pwede kayong maging inadmissible o hindi pwedeng tanggapin. Kung makikita po ninyo doon na major crimes yung mga nandun, at syempre yung kalusugan, napakahalaga, and of course yung misinterpretation, no? Napakahalaga rin po yan. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, always look for yung misinterpretation. Kaya nga napakahalaga, always look into your documents kung kayo po ay nakapagsulat ng tama doon sa mga forms o mga documents na isinabmit po ninyo, para nang sa ganon ay hindi po kayo mag-grant for misinterpretation. Sabi ko nga, yung si ate na nag-message sa atin kagabi ay yun yung sample ng tinatawag nating misinterpretation, no? Kaya binigay ko lahat sa inyo para nang sa ganon you know kung anong gagawin nyo sa susunod, no? Kailangan po ay malinaw lahat, detalyado lahat, at siguraduhin ninyo, no?
hindi natin hawak ang panahon at ang kaisipan ng isang immigration officer. So sana po ay nakatulong yung vlog natin ito para hindi na po maulit yung nangyari kay ate. At kay ate naman, sundin mo lang yung payo natin, baka sakaling makatulong, maghanap ka ng immigration lawyer at ng lawyer na kung saan makatutulong sa iyo, ate. So maraming salamat po sa mga kababayan natin na nagnanais makarating dito sa Canada. Always look onto this din po para sa ganon you have a future knowledge or idea about this. So maraming salamat po. Kita-kita po tayo sa mga susunod na vlog. Sa muli po, paalam.